Alam mo ba na sa loob ng hindi higit sa 10 araw, maaari mong baguhin ng tuluyan ang takbo ng iyong buhay, ngunit 75% ng mga tao ay hindi kailanman susubo. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng buong buhay nang hindi talaga nag-isip. Tama ang narinig mo, hindi sila nag-isip. At ang pinakamalala pa rito, hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil sila ay naprogram na huwag gawin ito. Samantalang hinahayaan nilang kontrolin ang buhay nila ng mga pangyayari, masasamang balita, at mga opinyon ng iba. Ngayon, isipin mo kung kaya mong baguhin ang iyong pananaw at gamitin ang mga batas na umiiral sa buong sansinukob upang likhain eksakto ang buhay na iyong ninanais. At hindi mahalaga kung ngayon ay wala kang pera, naliligaw, o puno ng mga utang. Kung nagawa ko ito, kahit walang pinag-aralan, walang pera, at walang mga pag-asa, kaya mo rin. Kapag naunawaan mo na hindi ang mga nangyari sa iyo hanggang ngayon ang mahalaga, kundi kung ano ang iyong pipiliing isipin simula ngayon, lahat ay magbabago. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na sila ay mga biktima ng kanilang sariling kwento, na ang nakaraan ang nagtatakda ng kinabukasan, ngunit hindi ito totoo. Ang tunay na nagpapasya sa landas ng iyong buhay ay ang mga kaisipang iyong pinananatili ng palagyan. Simple lang, kung ano ang iniisip mo, iyon ang iyong nararamdaman, at kung ano ang iyong nararamdaman, iyon ang iyong naakit. Ngunit may isang detalye na halos walang nakakapansin, karamihan ay hindi talaga nag-isip. Palagi lang nilang inuulit, araw-araw, ang mga parehong kaisipan na ipinasa sa kanila ng ibang tao, ng pamilya, ng paaralan, ng telebisyon, ng social media. Ang mga kaisipang ito ay hindi kusang pinili mo, ngunit hinuhubog ang bawat desisyon, bawat kilos, bawat resulta. Naalala ko noong nagtatrabaho ako sa mga trabaho na walang patutunguhan. Wala akong direksyon, kalusugan, o pera. Para akong naglalakad sa dilim, umaasa sa isang himala. Hanggang isang araw, binigyan ako ni Ray Stanford ng isang libro, ang Think and Grow Rich. At hindi lang nilalaman ng libro, ang paniniwala niya sa akin ang tumimo sa puso ko. Nakita niya sa akin ang isang bagay na hindi ko nakikita sa sarili ko. Noon, naniwala akong maliit lang ang magiging buhay ko. Dito ko napagtanto na kaya kong piliin kung ano ang ilalagay sa isip ko. Ngayon, huminto ka sandali at pag-isipan, ilan sa mga iniisip mo araw-araw ang tunay na sayo? Ilan sa mga takot mo ang nagmula sa sarili mong karanasan, at ilan naman ang minana mo mula sa mga kwento at alalahanin ng ibang tao? Ipinapakita ng mga pag-aaral na halos 80% ng mga iniisip ng karaniwang tao ay negatibo at paulit-ulit. Ibig sabihin, kung hindi ka mag-iingat, pinapakain mo ang iyong isipan ng mga larawan na lalo pang nagpapalakas ng mga bagay na gusto mong iwasan. Ang malay na isipan ng iyong pintuan. Dito mo kayang pumili. Ngunit kung pinapayagan mo itong bukas para sa anumang impormasyon na dumating, mapamasamang balita man, mga kritisismo o mga pesimistang hula, lahat ng ito ay diretsong pumapasok sa iyong di-malay. At ang di-malay ay hindi nagtatanong, hindi tumatanggi, hindi nagsusuri. Tinatanggap lang nito at nagsisimulang magtrabaho para gawing totoo ang mga yon. Para itong pagtatanim ng mga binhi, kung magtatanim ka ng mais, mais ang aanihin mo, kung damo ang itatanim mo, damo rin ang aanihin. Hindi iniintindi ng lupa kung ano ang inilalagay mo, ang mahalaga ay nagbibigay ito ng sagana. Ang natutunan ko ay kailangan maging maingat ka sa mga iniisip mo, tulad ng pagiging maingat mo sa pagkain mo. Hindi ka maglalagay ng lason sa plato mo, pero araw-araw, libu-libong tao ang naglalagay ng mental na lason sa kanilang sariling buhay at umaasa na aani sila ng kalusugan, kayamanan, at kaligayahan. Hindi ito mangyayari. Para itong pag-aasang may magandang ani mula sa lupa na puno ng bato at basura. Ang pagsisimula ng pagbabago ay hindi nangangailangan ng anumang pambihirang bagay, kundi kamalayan at pagsasanay lamang. Halimbawa, bawat gabi bago matulog, pinipili ko ang malinaw na larawan sa isip ng nais kong makamit at pinananatili ko itong larawan sa isip hanggang sa makatulog ako. Pagkapagbukas ng mata, bago ko pahawakan ang telepono o isipin ang mga suliranin ng araw, bumabalik ako sa larawang iyon at tinatanong ang sarili, ano ang mabuti sa aking buhay ngayon na nagdadala sa akin patungo doon? Parang simple lamang ito, ngunit ang ganitong pagsasanay ay nagbabago ng dalas ng iyong isipan at tinuturuan ang iyong utak na hanapin ang mga oportunidad at solusyon, hindi ang mga problema. Maaaring iniisip mo, pero paano naman ang mga totoong kahirapan? Paano ang mga utang, kakulangan sa oras, mga suliranin sa pamilya? Hindi ko sinasabi na balewalain mo ang mga ito.
Ang sinasabi ko ay kung patuloy mong titingnan ang mga ito bilang mga hadlang na hindi malalampasan, lalo mo lang palalalimin ang mga kalagayan na nais mong baguhin. Nagsisimula ang pagbabago kapag napagpasyahan mong mas mahalaga ang iyong atensyon kaysa sa mga problema na gustong agawin ito. Kaya, sa loob ng susunod na 3 araw, sa bawat pagdating ng negatibong kaisipan, agad mo itong palitan ng tanong, ano ang mabuti rito? Sa umpisa, maaaring parang pilit ito, ngunit sa paulit-ulit mong gawin, mapapansin mong laging may mabuting bagay na matatagpuan. At kapag nakita mo ito, damhin ang pasasalamat para dito. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang kilos, ito ay isang susi na nagbabago ng estado ng isipan at nagbibigay daan sa pag-usbong ng mga bagong ideya. Ganito ko sinimulan ang pagtatayo ng negosyo, kahit wala akong formal na edukasyon at yaman na nagligtas sa akin mula sa utang at nagbigay ng kalayaan. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang paraan ko ng pag-isip. At kapag binago mo ang paraan ng pag-isip, hindi maiiwasang magbago ang iyong buhay. Ang nagpapasya sa iyong buhay, higit pa sa iyong inaakala, ay ang iyong paradigma. At karamihan ng tao ay hindi pa alam ang kahulugan ng salitang ito. Ang paradigma ay parang isang programang naka-install sa iyong ilalim kamalayan, isang hanay ng mga gawi at paniniwala na otomatikong gumagana, na tumutukoy kung paano ka mag-isip, makakaramdam, at kikilos. Maaaring akala mo ay gumagawa ka ng mga desisyong may malay, pero kadalasan, inuulit mo lang ang mga lumang pattern, ang iba ay minana mula sa mga naunang henerasyon, at ang iba naman ay natanggap ng hindi pinag-isipan noong ikaw ay bata pa. Malinaw kong naalala noong napagtanto ko ito sa sarili kong buhay. Nasa Toronto ako bilang isang bombero, kumikita ng maliit na sahod, walang pag-asa, naniniwala na iyon na ang aking kapalaran hanggang sa katapusan. Nang nagsimula akong pag-aralan kung paano gumagana ang isipan, naintindihan ko na ang aking mga araw-araw na kilos ay hindi bunga ng tunay na pagpili, kundi ng isang kondisyoning na naipasok sa akin noon pa man. Parang may isinulat na code na patuloy na tumatakbo, at hindi ko kailanman sinuri kung ito pa ba ay may kabuluhan. Doon ko naisip na para baguhin ang aking mga resulta, hindi lang sapat na matuto ng mga bagong bagay, kundi kailangang muling iprograma ng buo ang aking paradigma. At hindi ito nangyayari agad-agad, dahil ang paradigma ay pinoprotektahan ng paulit-ulit na gawain at damdamin. Nagsasalungat ito sa pagbabago dahil ang pagbabago ay nangangahulugang paglabas sa comfort zone. Ilang ulit ka na bang sinubukang gumawa ng kakaiba, naramdaman ang kasiyahan sa simula, pero pagkatapos ng ilang araw ay bumalik sa dati? Hindi ito dahil sa kakulangan ng loob, kundi dahil hinahatak ka ng iyong paradigma pabalik sa pamilyar. Nang nagsimula ako ng aking unang kumpanya ng paglilinis, wala akong alam tungkol sa negosyo. Ngunit napagpasyahan kong hindi hayaan ang aking lumang pananaw na sabihin na hindi ko kaya. Ang desisyong iyon ang nagbigay daan sa akin upang kumita ng mahigit sa 100,000 piso sa loob ng hindi pa nga 1 taon kahit wala akong karanasan. Parang nag-install ako ng bagong programa sa aking isip na nagtutulak sa akin na maghanap ng mga solusyon, matuto ng mabilis, at kumilos ng walang takot. Ang mahalagang punto ay, kung hindi mo babaguhin ang iyong pananaw, kahit pa kumita ka ng mas malaki o makahanap ng mga bagong pagkakataon, mauwi ka pa rin sa mga sitwasyong babalik sa antas na tinatawag ng iyong pananaw bilang normal para sa iyo. Kaya maraming tao ang nananalo sa loto, ngunit ilang taon lang ay bumabalik sa umpisa. Nagbabago ang pera, pero nananatiling pareho ang pananaw. Para mabago ito, kailangan mong ilahad ang iyong subconscious sa mga bagong impormasyon ng paulit-ulit at may damdamin. Hindi sapat na isang beses mo lang itong marinig o mabasa. Para itong pag-aaral ng bagong wika, kailangan mo itong gawin araw-araw hanggang sa maging natural ang bagong gawi. Ibig sabihin nito ay malinaw mong i-visualize ang iyong nais, isulat ang iyong mga layunin, araw-araw ay kumpirmahin na papunta na ang mga ito, at kumilos ng naayon sa bagong imahe kahit hindi mo pa nakikita ang mga resulta. Gusto kong isipin na ang pananaw ay parang thermostat. Kapag nakatakda ito sa 20 degree, at biglang tumaas ang temperatura sa 30 degree, gumagana ang sistema para ibalik ito sa 20 degree. Ganoon din, kapag gumanda ang iyong mga resulta pero hindi na bago ang pananaw, hindi mo namamalayang bumabalik ka sa dating pattern. Kaya ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob bago lumabas sa labas. Ngayon, tingnan mo ang iyong buhay. Ano-ano ang mga paulit-ulit mong resulta? Ano-ano ang mga pattern na napapansin mong lumilitaw taon-taon sa trabaho, relasyon, o pananalapi? Iyan ang iyong pananaw.
Hindi nababago, pero magbabago lang ito kapag pinili mong kontrolin at malinaw na desisyonan kung ano ang ilalagay mo sa halip. Kailangan kong gawin ito. Hindi madali, nangangailangan ng disiplina, at madalas na kailangang labanan ang mga lumang gawi. Pero sa bawat tagumpay ko, pinapalakas ko ang bagong pattern at dinadala ako nito sa mas mataas na antas. Kapag ginawa mo rin ito, mapapansin mo ang isang makapangyarihang bagay, ang mga oportunidad na dati ay hindi mo nakikita ay sisimulang lumitaw. Hindi dahil dati wala sila, kundi dahil hindi pinapayagan ng lumang pananaw mong makita sila. At kapag nagsimula kang makita, nagsimula kang kumilos, at hindi na mapipigilan ang siklo ng pagbabago. Ganito mo ini-install ang bagong kodigo sa iyong isipan at tunay na kinukuha ang kontrol ng iyong buhay. Lahat sa buhay ay may dalawang panig. Kapag may problema, may kaparehong oportunidad na nakatago dito. Iyan ang diwa ng batas ng polarity. Walang bagay na ganap na mabuti o ganap na masama sa kanyang sarili. Ang interpretasyon natin, kung paano natin tinitingnan ang mga bagay, ang nagbibigay ng ganitong label. Ang totoo ay, ang anumang sitwasyon ay simpleng umiiral hanggang sa ang isip natin ang magbigay dito ng positibo o negatibong kahulugan. Nakakatuwang isipin na, habang lumalaki ang problema, lumalaki rin ang potensyal na pakinabang na dala nito. Naranasan ko na ang mga sandali na ang batas na ito ang naging aking kaligtasan. Sa panahon ng pandemya, halimbawa, ganap akong na-isolate. Hindi ako lumalabas, hindi pumupunta sa mga tindahan, at hindi nakikipagkita sa mga tao. Para sa marami, ito ay sentensya ng pagkabigo at kawalang galaw. Pero tiningnan ko ang sitwasyon at naisip ko, ano ang maganda rito? At ang sagot ay malinaw, may oras at espasyo ako para lumikha. Nagplano at inayos ko muli ang aking mga negosyo sa isang paraan na dati ay hindi ko magawa. Ginawang isang malikhaing eksperimento ang panahong iyon. Habang marami ang natigil dahil sa takot, ako ay lumilikha ng mga bagong paraan upang maabot ang mga tao sa buong mundo. Hindi ito nangangahulugang hindi pinapansin ang mga hamon. Sa halip, ito ay pagharap sa mga ito ng may kamalayan na may positibong bahagi na naghihintay lamang na matuklasan. Para itong isang barya, sa isang panig ay ang tila negatibo, at sa kabilang panig ay ang solusyon o benepisyo na hindi mo pa nakikita. Ngunit upang makita ang kabilang panig, kailangang magpasya na huwag manatili sa negatibong kwento. Maraming tao kapag nahaharap sa problema ay nalulunod sa pag-aalala. Paulit-ulit nilang iniisip ang lahat ng panganib at masasamang epekto, at sa ganitong paraan pinapalakas ang negatibong bahagi ng sitwasyon. Hindi nila napapansin na sa paggawa nito ay pinapakain nila ang kanilang isipan ng mga imahe at emosyon na lalo pang nagpapalala ng problema. Ang batas ng polaridad ay nagsisilbing paalala na kung may negatibong bahagi, tiyak na may positibong bahagi rin. Nasa iyo ang pagpili kung saan mo ilalaan ang iyong pansin. Kapag tinanggap mo ang ganitong pananaw, nagsisimula kang aktibong hanapin ang mga oportunidad sa gitna ng mga pagsubok. Palagi itong ginagawa ng mga matagumpay na negosyante. Alam nila na ang isang merkado na may krisis ay masaganang lupa para sa mga inobasyon, na ang isang hindi nasisiyahang kliyente ay maaaring susi para mapabuti ang isang produkto, at ang isang pagkakamali ay maaaring magbukas ng mas epektibong paraan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong sanay tumingin sa positibo sa mga mahihirap na sitwasyon ay tumitibay ang emosyonal na kakayahan at mas gumaganda ang desisyon nila kahit sa ilalim ng matinding pressure. Gusto kong gawin ang isang simpleng ehersisyo tuwing may problema ako. Kumuha ako ng papel at isinulat ng walang paghuhusga ang lahat ng maaaring mabuti sa sitwasyon. Sa umpisa, ang mga sagot ay tila mahina o pilit. Ngunit habang nagpapatuloy ako sa pagsusulat, lumilitaw ang mga bagong ideya, at napagtanto kong mas marami pala ang mga benepisyo kaysa sa inakala ko. Tinuruan ako ng ganitong gawain na mabilis makita ang mga pagkakataon na dati ay hindi ko napapansin. Hindi titigil ang buhay sa pagdala ng mga hamon. Ngunit ang paraan ng iyong pagtugon ang magpapasya kung ang mga sandaling iyon ay magiging hadlang lang o tulay para sa susunod na antas. Ginagarantiyahan ng batas ng polaridad na laging may positibong bahagi, ngunit ito ay makikita lamang ng mga taong nagpasya na hanapin ito. Kapag nangakong hanapin ang kabutihan sa anumang kalagayan, may isang makapangyarihang nangyayari. Ang enerhiyang dati ay ginugugol sa takot at pagtanggi ay nagiging lakas para lumikha, bumuo, at umusad. Dito nagiging hindi pabigat ang mga problema, kundi nagiging hilaw na materyales para sa iyong pag-unlad. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ay bunga ng isang dahilan.
Walang nangyayari ng walang sanhi, walang pagkakataon lang. May batas na namamahala dito, at ito ay hindi nagkakamali, ang batas ng sanhi at bunga. Sa bawat epekto, may partikular na sanhi, at sa bawat sanhi na iyong inilalabas, may tiyak na epekto na hindi maiiwasan. Ibig sabihin, bawat iniisip mo, bawat emosyon na pinapalago mo, bawat kilos na ginagawa mo, ay nagpapadala ng utos sa universo, na sa kalaunan ay magpapakita bilang konkretong karanasan sa buhay mo. Nang magsimulang maunawaan ko ito, napagtanto kong walang saysay-sisihin ang kapaligiran, gobyerno, ekonomiya, o iba pang panlabas na kalagayan. Lahat ng mga karanasan ko ay nag-ugat sa mga iniisip at damdaming patuloy kong pinapalago. Hindi lang ito tungkol sa mga kamalayan kong iniisip, kundi pati na rin ang mga otomatikong gawi na nakatago sa aking isipan. Matagal na akong hinayaan ng mga negatibong balita, mga komentaryong puno ng pangamba, at mga nakaraang karanasan na nagdududa sa aking kakayahan. Ang bunga nito ay malinaw, ang buhay ko ay sumasalamin sa mga iniingatang damdamin at kaisipan sa loob. Kung nais mong baguhin ang kinalabasan, kailangang baguhin mo ang pinagmulan nito. Parang pag-aalaga ng hardin ito, wala kang silbi kung hugot ka ng mga damo, ngunit araw-araw ka pa rin nagtatanim ng mga bagong buto nang hindi mo namamalayan. Ganito rin ang isip. Kapag pinananatili mo ang mga alalahanin, umaakit ka ng mga sitwasyong lalong nagpapalakas ng takot na yon. Kapag pinili mong mag-isip ng kasaganaan, lumilikha ka ng mga pagkakataon upang dumami ang iyong mga biyaya. Hindi ito mahika, kundi natural na resulta ng paraan ng utak mo sa pagtanggap at pag-unawa sa mundo. Nakakita na ako ng mga taong talino at galing na nasira ang kanilang mga karera dahil, kahit may talento at pagkakataon, pinakain nila ang kanilang mga isip ng takot at kawalang katiyakan. Nakakaapekto ito sa kanilang mga kilos, mga desisyon, at sa mga taong kanilang nakakasalamuha. Sa kabilang banda, may mga taong halos wala ngunit nagtatag ng mga kaharian dahil sinadya nilang araw-araw na taniman ang kanilang isip ng mga positibong kaisipan at damdamin na tugma sa kanilang mga pangarap. Naiintindihan nila na hindi lang sapat ang kumilos, kailangan ay may tamang pag-isip na nakaayon sa nais na resulta. Ang batas na ito ay hindi pumipili kung malaki o maliit ang sanhi. Isang simpleng usapan ngayon ay maaaring maging simula ng isang malaking ugnayan sa hinaharap. Ang simpleng gawin ng pagbabasa araw-araw ay maaaring magbago ng husto sa paglipas ng mga taon ang iyong kakayahang mag-isip at lumikha. Gayon din, ang maliliit na negatibong iniisip na paulit-ulit ay maaaring mag-ipon at magdulot ng mga problema na tila biglang dumating. Ngunit walang bagay na nagmumula sa wala. Natutunan kong maging tagapangalaga ng aking mga iniisip. Sa tuwing mapapansin kong lumalago ang isang ideya na hindi tugma sa gusto ko, humihinto ako at pinapalitan ito ng ibang kaisipan. Hindi ito laging madali dahil ang luma kong pananaw ay gustong kontrolin ako, pero sa pagdaan ng panahon, nagiging natural ang pagsasanay na ito. Kapag pinananatili mo ang disiplina, mapapansin mong nagbabago ng tuloy-tuloy ang mga kinalabasan sa buhay mo. Ang batas ng sanhi at bunga ay nagbibigay ng malaking kalayaan dahil pinapaalala nito na hindi tayo basta-basta nabubuhay sa kapalaran lamang. Pumipili tayo sa bawat sandali kung anong mga sanhi ang ating pinapakilos. At kung patuloy nating pipiliin ang mga sanhi na tugma sa ating nais na maranasan, tiyak na makikita natin ang mga bunga nito. Hindi mahalaga kung saan ka narito ngayon o anong mga hamon ang hinaharap mo, maaari kang magsimulang magtanim ng tamang mga binhi ngayon. At kung aalagaan mo ito, ang hardin na lalago ay magiging eksaktong larawan ng iyong mga pangarap. Kung may isang bagay akong nais mong dalhin mula rito, ito ay walang nagbabago sa iyong buhay hanggat hindi ka nagbabago sa loob. Maging ito man ay ang pag-aayos ng iyong pananaw, ang pagkatuto na makita ang mga oportunidad sa gitna ng mga pagsubok, o ang maingat na pagpili ng mga sanhi na nais mong itulak, nagsisimula at nagtatapos lahat ito sa paraan ng iyong pag-isip. Ang panloob na desisyong ito ang lumilikha ng panlabas na realidad. At kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, ang susunod na video na makikita mo sa iyong screen ay magdadala sa iyo upang umakyat ng isa pang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan. Magiging 1% kang mas mahusay kaysa sa kasalukuyan, at ang maliit na pagbabago na ito, kapag ginagawa araw-araw, ay magpapabago ng lubos sa iyong buhay. Salamat sa pagsama sa akin dito. Hinihintay kita sa susunod na video.